Healing Waters. Ito po ay isang napakagandang kasaysayan tungkol sa pagpapagaling ng Panginoon sa isang taong lumpo. Atin pong basahin ng John chapter 5, verses 1 up to 7. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." At nawa ay bigyan tayo ng Panginoon na kakayahan na maunawaan ang lalim ng mga salitang ito. So, ang Panginoon ay nagpunta dito sa lugar na ito na pinupuntahan at dinadayo ng maraming may sakit. Karamihan sa kanila ay mga lumpo at sila ay nag-aantay doon ng isang babala o isang senyales na dapat na silang lumusong sa tubig. At ano yon? Pagka nabulabog yung tubig na parang kinakaukaw at hinahalo, lusungan sila doon sa tubig. Sapagkat ang unang-unang lumusong, siya ang gagaling. Yung pangalawa, pangatlo, hindi na. Mag-aantay na uli na kaukawin nila yung tubig na yon. At naniniwala sila na mayroong anghel na dumarating para halu-haluin yung tubig. Dahil yung tubig na tahimik, bigla-bigla na lang na parang nagkukukulo at gumagalaw sa iba't ibang oras. Kaya wala silang inaabangan kundi yun. So what do we see here? It's a beautiful place surrounded by colonnaded porticos, mga corridors. So a great number of disabled people used to lie there waiting for the water to stir. They would lie there and wait for the water to stir. Of course, as we have mentioned, it is believed that an angel would come to stir the waters. At sa ilang saglit lang pagkatapos doon at hindi sila nakarating doon sa tubig, hindi sila gagaling. Kailangan yung kauna-unahan lang. So what do we learn about this so-called healing waters? That it could not heal the invalid that we are talking about. 38 years na siya sa ganong kalagayan, hindi natin alam kung 38 years na rin siyang pumupunta doon dito sa tubig na ito. Alam niyo, marami talaga may karamdaman, mahilig magpunta sa tubig. Magpunta lang kayo sa Pansol, sa Los Baños. Nagpupuntahan sa tubig ang mga may karamdaman. Yun ay wala pa anghel na kumakaukaw. Di lalo na kung meron, baka pati tayong lahat ay nandun na. Hindi natin alam kung totoong meron nga kumakaukaw ng tubig na yun, pero yun ang kanilang paniniwala. So, no one would help this invalid into the water. Yun ang problema. Nandun siya, nakaabang, pero sobra siyang paralitiko, na kung yung tubig ay gumagalaw at kumukulo-kulo, wala namang nagbubuhat sa kanya para sa dalin doon na uunahan siya lagi ng iba. Latak lang inaabutan niya. Kaya walang mangyari. So, this so-called and this very famous pool could not heal and help the poorest of the poor or the weakest of the weak. Because you needed strength, you needed extraordinary capacity just to be there. May sakit ka na nga, kaya ka nagpupunta doon, ay mag-uuna-unahan pa kayo, paano naman makakarating doon yung sobrang may sakit? So yung may konting sakit-sakit lang ang lulubog, kaya hindi na niya siguro kailangan ng miracle dahil namang hindi siya ganun kalala. Kaya siya nauna. Now, that was the water, the so-called healing waters. What about the healed invalid? Dahil gumaling itong lumpo na ito, kahit pa nga hindi siya nakakalubog doon sa tubig at hindi siya nauuna. John 5:8 to 15. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus slipped away into the crowd that was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you."
The man went away and told the Jews that it was Jesus who made him well. And may the Lord continue to add blessings to the reading of this beautiful story. So, napansin siguro ng Panginoon, dehado masyado itong lumpo na ito. Kaya sabi niya, o ikaw, gusto mo bang gumaling? 38 taon na nga po ako ganito. Ngayon, tuwing gagalaw ho yung tubig, nauunahan ako ng iba. Kaya hindi ako gumagaling. Sabi ng Panginoon. Very oriental communication. Indirect. Hindi sabing, opo, gusto ko. So, pasamamagitan ng pagsasabing, punta nga ako ng punta dito, hindi lang kumauna. Ibig niya sabihin, gusto niyang gumaling. Hindi diretsong yes, hindi diretsong no. Kailangan makiramdam ka kung ano yung ibig sabihin. Very oriental, very Eastern style. At sabi ni Lord, tumayo ka, damputin mo yung higaan mo, buhatin mo at galing ka na. At ginawa nga niya. Siya'y tumayo, dinampot niya yung higaan niya, at siya'y naglakad. Ang mga Hudyo naman na naroon, ang kanyang mga kababayang mga masyadong tradisyonal, imbes makita nila yung himala na, wow, itong taong 38 years na pilay, lumakad. Paralitiko siya, hindi lamang siya ordinaryong invalid, siya ay paralyzed. Imbes makita nila na nakalakad itong paralyzed, sabi nila, teka, anong araw ngayon? Sabat. Masama. Mali yan. Kaya ang sabi nila, hoy, Sabat ngayon, bakit dala-dala mo yung higaan mo? Bawal magtrabaho. Sabi ho nung nagpagaling sa akin bitbiting ko daw. Alam nga namang iwan ko yan dito, di nakakalat. Sino ang nagpagaling sa'yo? Hindi yung, sino ang nagpagaling sa'yo? Na parang natutuwa sila. Kundi, sino? Sino yung may kagagawa na yan ng pag-break ng ating tradisyon, ng ating kaugalian? Hindi naman masabi-sabi nitong tao kung sino, because Jesus mixed with the crowd and slipped through the crowd that was there. Hindi siya nagpakilala. Kaya malaking tanong ngayon, sino ang uusigin? Sino ang hahanapin? Sino ang may kasalanan na taglakad itong taong ito ay Sabat? Nakikita niyo how twisted people can be? Even now, so many people are so traditional in their minds that their traditions become their gods. Anything outside of what they have been used to doing, ayaw nilang kilalanin, maski pa nga maganda, maski pa nga tama. Dito lang sa Pilipinas, mayroong mga conservative Christians na ang pag-criticize na lang sa atin dahil gumagamit tayo ng mga katutubong instrumento sa pagtugtog sa Panginoon, tayo daw ay tumatawag ng mga demonyo dito pag tayo nagwa-worship. Tumatawag ba kayo ng demonyo dito? No. Napaka-oriental nyo naman, ayaw nyo sumagot ng no. Tumatawag ba kayo ng demonyo dito? Sino tinatawag natin? Yes, Jesus the Lord. Marami din ngayon, mga kapatid, mga modern day Pharisees. Lahat ng hindi sang-ayon sa kanilang tradisyon, sa demonyo na agad ang tawag. Tulad ng Panginoon, nagpapagaling siya, sabi ng mga pare, sabi ng mga priests and scribes and the religious people, yung bang may mga PhD ng theology, ganyan. May mga master's degree, kung ano, sila, yung mga nag-aral sa temple. Sila, may sa demonyo yung si Jesus. Sabi, si Beelzebub ang boss niyan. Tumatawag niya sa demonyo, sa pagpapalayas ng demonyo. At sinabi ni Lord, the sin against the Son will be forgiven, but the sin against the Holy Spirit will not be forgiven here or in the other life or in the other world. No? At ano yung nire-refer ni Lord doon? Na sin that is unforgivable, calling the work of the Holy Spirit the work of the devil. Dahil yun ang sinundan na istorya Yung pagtawag nila sa ginawa ng Panginoon, nagawain ng demonyo. Yung sabi ni Lord, yung kasalanan sa Espiritong Banal ay hindi patatawarin. At ano yung kasalanan na ginawa ng mga priest na yun, na nire-refer ni Lord? Yung pagtawag sa ginagawa niya, nagawain ng demonyo, na evil daw yun o demonic. Kaya kayo mga kapatid, liba na lang sure kayo na talagang demonic yan, kitang-kita nyo lahat ng sign, si Satanas ang tinatawag. Ang lifestyle ng mga tumatawag ay evil, talagang masama, at sila ay gumagawa ng mga witchcraft. At ang mga pinagagagawa nila talagang directly nakikita nyo, laban sa kalooban ng Diyos. Tsaka pa lang kayo mga ngahas na tawaging it is the work of the devil. Kasi baka mamaya gawain ng Holy Spirit, hindi nyo lang naiintindihan dahil traditional kayo. Dahil katulad kayo ng mga Pharisees noon, at ngayon kayo ay modern day Pharisee na nagagaling-galingan, lahat ng hindi nyo nauunawaan, everything that your ignorance cannot comprehend, you call the work of the devil. Aba, baka kayo ang tamaan ng hindi mapatawad. Kaya mag-ingat-ingat. Sasabihin nyo dyan sa mga masyadong mga tradisyonal, mga conservative na ang tingin sa labas na kanilang
church ay lahat ay demonic, sabihin nyo, magdahan-dahan kayo ng pagsasalita. Because you might judge the work of the Lord. And that is a terrible thing to do. So, nakita natin itong mga Jews, these traditional people who are very religious, hindi nila na tingnan yung miracle, ang tinignan nila yung technicality. Hindi dapat nagmi-miracle ngayon, Sabat. Hindi dapat binubuhat yan. Biruin nyo, 38 taon na yung tao, siya ang binubuhat. Ngayon siya ay nakatayo, nabuhat niya yung higaan niya, wala man lang natuwa. Dahil sabi, Sabat, hindi mo dapat ginagawa yan. Maraming mga tao sa kanilang pagiging relihiyoso, hindi na espiritual. Nalimutan na nila ang tunay na kahulugan na maging espiritual sapagkat ginawa na nilang Diyos ang kanilang mga tradisyon, mga pananaw, ang mga makikitid nilang isip, ang kanilang ginagawang Diyos-Diyosan. Then and now, these Pharisees are making the work of the Holy Spirit miserable to so many people. But the healed invalid was a very interesting man. First, he was open for and he was waiting for a miracle. Hindi siya nagsawa ng kadadasal. Hindi siya nagsawa ng kahihintay. Hindi siya nagsawa ng kapupunta doon kahit siya'y laging bigo. At makikita natin, hindi siya nagkaroon ng bitterness. Hindi natin makikita na meron siyang hinanakit o galit sa mundo sa kanyang sinabing, lagi po ako nauunahan. He was just stating a fact. And what else can we see? Itong taong tumanggap ng miracle, he was doing what he could. In the best of his knowledge, he was doing what he could, and he was going there, trying to get healing. And then, what else did he do? He listened to Jesus. He answered the question. Ano ba yung question ni Lord? Sabi niya, do you want to get well? He answered, although indirectly, but that was still an answer. And then, most interesting, he obeyed the command. Kung kayo ba naman ang lumpo, may magsasabi sa inyo, di nyo naman kilala, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo. Anong sasabihin nyo? Hindi mo pa nakikita kalagayan ko. Pero anong ginawa niya? Tumayo. Naniwala, nanampalataya. And what happened? He was cured. He picked up his mat and he walked. Pambira na bang miracle to? Isa na nanalangin ako, Lord, payagan niyo nang makakita ko ng ganyang miracle kahit malang minsan in my life. Yung talaga napaka-dramatic. Ganun pa hindi tayo nakakakita, nananampalataya na tayo. Ano pa kaya lalo kung nakakakita tayo ng ganyang mga bagay? But it doesn't guarantee that if you see a miracle, you will believe in the Lord. Kita niyo itong mga critics. Hindi sila nanampalataya. Ang inisip nila, masasapawan yata kami nito, magiging siyang mas bida. Mas maraming pupunta sa kanya kaysa sa amin kasi nagkakaroon ng miracle. Alam niyo ba na hanggang ngayon maraming miracle nangyayari? Hindi naman yung physical na naglakad, yung lumpo, although it can still happen. Pero yung nagbabago ang yung isip, nagbabago ang yung puso, mga great miracles yan. Hindi masyadong visible, agad-agad, hindi ganun ka-instant. Pero yung iniiwan mo ang iyong mga kalunya, iniiwan mo ang iyong bisyo, nagbabago tayo ng ugali. Yan ang mga malalalim na mga miracle. So the Lord still does miracles. But many people don't see that. Kung merong isang congregation na talagang bine-bless the Lord, the Holy Spirit is flowing, mga tao ay nag-grow in the faith, nauunawaan ang mga kanilang pananampalataya, yung mga ibang relihiyoso, imbes matuwa, hahanap yun ng ipipintas. Palibasa yung mga naiinggit. Rainless clouds. Ang laki-laki ng ulap, wala namang ni hamog. Sagana sa theology, wala namang nakikinig at wala namang nagbabagong buhay sa mga nakikinig. Kaya mga nagsiselos at mga naiinggit sila sa mga kapwa nila, manggagawa. Noong pa man nangyayari na, hindi siya bago. Ang nakapagtataka, why do many people not learn from these stories? So this very interesting man also answered the traditional Jews by quoting Jesus. Hindi niya nakilala yung tao, pero natandaan niya yung salita. At nakita niya yung power of the words of Jesus. Grabe ang kapangyarihan. Sinabi niya, tumindig ka, buhatin mo yung higaan mo, at maglakad ka. At naganap. Salita lang. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay pwede pa rin maging makapangyarihan, pwede pa rin kumilos sa ating kalagitnaan, because the Word of God is now printed, cover to cover, the Bible.
Pwede natin mga pasahin, pwede nating pakinggan, pwede nating bigkasin, kantahin, at ang kanyang kapangyarihan, nariyan pa rin. The power of God's Word cannot be minimized. Dapat lagi natin iniisip, i-maximize natin yung power of God's Word. That we always hear it, that we say it, that we read it, that we live it. And then, yung ating mga sarili, mga paralysis, gagaling din yan. Yung mga sarili nating mga kahinaan, lalakas because of the power of the Word of God. So, initially, this man did not know Jesus. But later, he knew Jesus. Later on, nagpakita sa kanya. Paano nangyari? Una, pinagaling siya, pagkatapos nawala ang Panginoon doon sa crowd, kasi magkakagulo lang mga tao eh. And then, nagkita sila sa temple. Sabi nila, "Aba, kita mo nga, naglalakad ka na, galing ka na." Pansin. Sabi niya, ito yung nagpagaling sa akin. Natandaan niya. Tapos sabi ng Panginoon, tigil-tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan, ha? Dahil sa susunod, mas malala ang dadapo sa iyo. Ang ganda nung namagitan na usapan sa kanila. Pero napansin niyo ba kung saan sila nagkitang muli? Saan nga? Sa temple. Lahat ng napapagaling ng Panginoon, dapat sa temple na nagpupunta. Ano nang equivalent nun ngayon? The church, the fellowship, Christian work, Christian service. Kung kayo nakatanggap na ng pagpapagaling ng Panginoon, at lahat tayo, yung espiritu natin na dati nasa kadiliman, hinango sa dilim, dati nasa kasalanan, hinango, napagaling tayo sa ating mga sakit ng espiritu, dapat sa susunod, makita na tayo ni Lord lagi sa temple, sa kanyang gawain, sa fellowship. Hindi katulad nung iba, kung hindi pa nanganggap o nabinat at lumala, hindi mo uli makita na naman sa church. Buong taimtim na naghihintay ng counseling pag may kailangan, pag may sakit, pag may problema. Pero sa ibang oras, hindi na makapaghintay. Pag may Bible study, 5 minutes ang late, matatakal. Hindi na makapaghintay. Pag may kailangan gawin, hindi na makapaghintay. Lalo't donor, nandito ako, magdodonate ako, wala mag-resibo, matatakal. Ganon, hindi makapaghintay. Pero pag may kailangan, kahit 3 araw pumilay ang pipila. Kita ng Lord lahat siyang ginagawa ng mga puso natin na yan. Kala mo ka kung sino magbibigay sa Panginoon, nag-aapura ka, pero pag itong nangangailangan, willing na willing magantay. Dapat lagi tayong willing maghintay. Pero hindi rin naman tayo dapat laging pinaghihintay kung pwede namang hindi paghintayin. Pero ang mahalaga dito, nagkita sila sa temple. Hindi nagkita sa palengke, hindi kita sa karaoke bar, no? Hindi sila nagkita sa mall, hindi sila nakita kung saan? Sa temple. Kita niyo yung heart noong gumaling na yon. Talagang gagaling itong taong to kasi ang iba ang puso niya. Nung makaranas lumakad, ang paa patungo sa temple. Hindi katulad ng marami, pag nagkaroon ng kapangyarihang lumakad, patungo sa kasalanan ang ginagawa ng kanilang mga paa. Nagkapera, ganun din yun nakalakad, nagkapera, nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng pangalan, nagkaroon ng kakayahan, nagkaroon ng karunungan. Pare-pareho lang ibig sabihin yan. You were enabled by God. Empowered. So when we are enabled by God, anong ginagamit natin? Yung iba, pinaganda. Ano pang ginawa sa kagandahan? Lalong ginamit sa masama, sa sarili lamang na conceit and vanity. Nung rumunong, naging mayabang, ginamit yung runong sa pagyayabang at sa paglayo sa Diyos. Nung nagkapera, nakalimutan na ang kanyang pananampalataya at ginamit ang pera na lang puro sa mga layaw ng katawan. Nung naging makapangyarihan, ang kapangyarihan hindi ginamit sa pagtulong sa mga kawawa, ginamit sa sarili. Ganito rin yun mga kapatid. Yung pinalakad was empowered and the power that was given him, he used to come closer to God, to be with God, to be with God's people. So nagkita sila sa temple. At dahil tama ang ginawa ng taong ito, sa temple siya nagpunta, nakilala niya ng lubos yung nagpagaling sa kanya, ang Panginoong Jesus. Alam niyo, pinapagaling naman tayo instantly. Tinanggap mo ang Panginoon, Savior and Lord, pinagaling ang sakit ng iyong kaluluwa. Pero hindi ibig sabihin, alam mo na lahat. Na-save ka na, tinanggap mo na si Jesus as Savior, pero hindi ibig sabihin ay kilala mo na siya as Lord. Kailangan ngayon, pupunta ka sa church lagi.
sa Bible study, sa fellowship, sa Christian service. At habang punta ka ng punta, lalo mong namimit si Lord, lumalalim ang pagkakilala mo sa Kanya, nalalaman mo ang Kanya mga iba pang mga katuruan, nakikilala mo ng lubos. Ganun ang nangyari dito sa taong ito. Hindi siya nagkasya na makamit yung mithiin niyang makalakad. Dahil yung paglakad, hindi end by itself. Nung nakalakad siya, nagpunta sa temple. So bakit natin gustong yumaman? Bakit natin gustong rumunong, maging makapangyarihan, maging mahusay? Para tayo makapaglingkod sa Diyos. Hindi lang para sa sarili. Itong istoryang ito, ang daming itinuturo. Although hindi sasang, tingnan nyo, itong itinuturo niyan. Kaya kailangan na binabasa nyo mabuti. At nakikita natin sa mga kilos at gawa nila, kung ano ang katuruan na nais ng Panginoon na ipabatid sa atin. Natanggap niya ang pagpapagaling ng Panginoon, pero hindi pa niya nakilala. Pero sa kanyang mga tamang desisyon na ginawa, nagpunta sa temple, nakilala niya tuloy. At pagkatapos siya, nasabi na niya sa mga Jews, si Jesus na taga Nazaret ang nagpagaling sa akin. So yan yung, tinignan natin yung healing, kunwari, na waters. Then tinignan natin yung healed invalid. What about the healing Lord? The most interesting character in our story. Jesus saw him lying there. Alam niyo ba kung kayo ay may mga pangangailangan? Kung kayo ay may sakit, kung kayo ay may pangamba, kung kayo may mga takot, alam niyo ba na nakikita naman yan ng Panginoon? Jesus sees you. Sa dinami-rami ng may sakit doon, yung mga iba siguro, may mga attendant, mga sikat, mga mayaman, alam niyo may sakit is a great leveler also. Mayaman at mahirap, nandun, nag-iintay na bumula-bula yung tubig. Although yung mayaman, may mga dalang termo, siguro yung mga katulong niya, may mga mamasamasahe, pero pare-pareho lang silang may kailangan. Pero hindi nakaligta ang makita ng Panginoon yung isa doon sa may sulok siguro na natatakpan ng mga iba, naiiwan na lang tuwing magtatayuan. Hindi niya yon nakalimutang makita. Sa palihad din, nakakalimutan ni Lord na makita kayo. Ako? No. The Lord sees us just as He saw the man who was lying there helplessly. Then Jesus learned that he had been in that condition for long from the mouth of the man. Siyempre, alam na rin ng Panginoon yun. All-knowing naman siya eh. Pero iba na rin yung sinasabi ng ating bibig. There's always something very special about the spoken word. But when you say it, many wonderful things happen. Tingnan nyo pag sinasabi nyo sa asawa nyo, kahit alam na niya at understood, pag sinabi nyo, I love you. Aba, nadadagdagan ng bawang sa sinangag. Inilalabas yung masarap-sarap na ulam na pangbukas pa. Dahil nasabihan nyo ng I love you. Yung mga magic nagsalita. Kung nasabihan nyo ang pangit mo. Fasting tayo ngayon. Walang ulam. Yan ang mga kapangyarihan ng salita. Kaya dapat talaga sinasabi. Lalo't magaganda. At yan nagsalita siya. And the Lord asked him, do you want to get well? Sa palagay nyo, mas mahal ni Lord yung taong yon kaysa sa inyo ngayon? Pareho lang. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Mahal niya tayong lahat. At kayo man, ako man, tinatanong niya ngayon, do you want to get well? Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. At nagtatanong pa rin siya. And then the invalid, of course, replied. Ayaw niya mag-presume, ayaw niya mag-command, kaya indirect ang salita. Polite. Then, interestingly, the Lord bypassed the pool. He bypassed the pool. Hindi niya sinabing, sige, nandito naman ako, bubuhatin kita sa susunod, tayong dalawang unang lulusong. Hindi niya ginawa yon. Hindi naman kailangan ng Lord yung pool na yun eh. Hindi niya kailangan yung tubig na yon. Siya mismo ang healing healer. So hindi niya kailangan mag-ritual, hindi niya kailangan sundin yung mga kung ano-anong tradisyon na yon. Hindi niya, papagalingin na kita. Wala nang tubig-tubig pa. Iba talaga pag si Lord ang humipo sa atin. He bypassed the pool. And He commanded the invalid to get up and pick up his mat. Very powerful words. Get up. Biruin nyo kung bumangon nyo na tapos lalong natumba, di nakakahiya naman. Pero very sure, very authoritative. And the Lord remained anonymous. How nice. Hindi katulad natin. Nakikita nyo sa dyaryo, magdodonate lang ng kaprasong halaga. Ang cheque kasi laki ng blackboard. Ba't ang laki? Para mapicturan, para makita sa dyaryo. Para makita ng lahat ng tao na gumagawa ako ng mabuti. Pinamamalita agad natin.
May ibibigay ka sa church, ipinamalita na. Wala pa yung ibibigay mo, nabalitaan na ng lahat na magbibigay ka. Nauna na yung balita. Pinalalaki. Pag meron tayong ginagawang mabuti, but the Lord remain anonymous. And then, nung nakita sila sa temple, nakumpleto ang ministry ni Lord. Kasi nung una silang nakita, Jesus was Savior. Sinave siya sa kanyang sakit, sa kanyang kalagayan. Then, dahil nagpunta siya sa tamang lugar, nakumpleto. Now, Jesus ministered to him as Lord. Inutusan siya, huwag ka nang babalik sa kasalanan. So, bagamat hindi sinabi sa Biblia, maaari natin sigurong isipin na itong sakit ng tao ito ay bunga ng kasalanan. Hindi dahil mikrobyo, hindi dahil biological, spiritual. Kasi ang sabi ni Lord, stop sinning. Ibig sabihin, nagkakasala siyang patuloy. Kaya sabi niya, stop. Sino ba ang nag-i-stop? Ito yung going. Alangan naman nakatigil kami, magsasabi sa inyo, stop. Sino sabi mong stop? Yung lumalakad o tumatakbo. Sabi ni Lord, stop sinning. Or something worse, mas malala kaysa nangyari sa'yo, may happen to you. So by virtue of, reading between the lines, sinasabi ni Lord, sa tingin ko, dapat hindi definitely sinabi na ang dahilan ng sakit niya ay kasalanan. May mga sakit pa kayo? Ano kaya ang dahilan? Mikrobyo kaya? O kasalanan? Tatanong lang natin sa sarili yon. Pagka naman dumadalaw kayo sa ospital, tatanong sa dinadalaw nyo, baka kasalanan yan. Although kung bisa iniisip-isip nyo na rin. Diyos ko, patawarin niyo po ako, pero iniisip ko may kasalanan siya. Pero huwag nyo naman palalain ang kondisyon ng tao sa pagiging judgmental nung dumalaw. Pero kung malapit na kaibigan nyo, o magkalapit kayong kamag-anak, pwede mo sabihin, lalo't alam mo baka yan yung kasalanan mo. Di ba? Pero kung malapit ang inyong kalooban, kung nagagawa din niya sa'yo yun, tsaka mo lang gawin sa kanya. Pero kung ikaw lang gagawa, pag-pray mo na lang. Pero ang mahalaga, sabi ni Lord, something worse may happen to you. Kaya mahirap yan nagbabackslide. Pinagaling na ng Panginoon, hinipo na ng Panginoon, na-save na, na-born again na. Tapos patuloy pa rin sa paggawa ng mga kasalanan. Sabi ni Lord, stop sinning or something worse may happen to you. Alam niyo ba kung bakit tayo narito ngayon? May mensahe sa inyo at sa akin ng Diyos sa istoryang ito. Hindi lang tayo na nanonood ng parang pelikula, ang ganda naman, pang award. O ang ganda ng istorya. Hindi maganda yung istoryang yan kung hindi yan tungkol sa inyo. It is nice because it is about us. Because reading the Bible is like looking at a mirror and you see yourself. That's what's beautiful about reading the Bible. Salamat na lang na napakagaling ng Espiritong Banal. Na yung mga istorya ng mga tao na yan, na istorya rin natin, kaya yung nangyari sa kanila ay babala na mangyayari rin sa atin. Ang mabubuting nangyayari sa kanila ay pangakong mangyayari rin sa atin. Oras na iniwasan natin ang mga iniwasan nilang masama. At oras na masinundan natin ang mga ginawa nilang mali, babala rin na ganun din ang mangyayari sa atin. The Bible is particular, but the Bible is so truthful that it is also universal. That it can be applied and then reparticularized again to the context of whoever reads it. So, Jesus heals. And another interesting facet of this healing was, Jesus was not asked to help. He volunteered to help. May kusa ang Diyos. Hindi na siya kailangan pang turuang maging mabuti, pakiusapang maging mabuti, sapagkat siya'y likas na mabuti. Pero dapat namang nakikita sa atin yung attempt, pagsisikap na makatanggap ng himala, ng miracle, ng healing. Hindi naman yung invalid na natili na lang sa bahay niya, dito na lang, total paghihimalaan din lang ako, dito na lang mas mga ginhawa. Willing siyang paghirapan, pagsikapan yung kanyang ninanais, minimithi, na paggaling. At dahil doon, in-honor ng Lord ang kanyang intention. What else can we learn? That Jesus is so available that we don't have to compete for His healing. Buti na lang hindi talagang yung pool sa Bethesda
healer. Kasi kung yun, di isa lang lagi ang panalo, contest pa para ka gumaling. Pero ang Panginoon, hindi natin kailangan makipag-contest para sa kanyang atensyon. Siya na ang tumitingin. Siya na ang nagpapagaling sa atin. Hindi na natin kailangang lumaban sa iba at talunin yung iba para lang natin makuha yung ibibigay niya. Kasi napakarami niyang pwedeng ibigay sa lahat ng tao. Na yung pag binibigyan kanya, hindi naman nawawalan yung susunod o yung kabila. Kaya hindi mo dapat ipagsama ng loob na nakakatanggap ng blessing yon sapagkat hindi naman nauubusan ng Diyos. The amount of blessings you receive from God is not limited by His capacity to give, but by your capacity to receive. Kaya pag nagtatanong tayo, bakit yung iba blessed na blessed ako, hindi? Hindi dahil kung ano pa man yun. Hindi dahil naubusan na yung Diyos, wala nang natira sa'yo. Titingnan natin ating sarili. Ba't ako? Ito lang natatanggap. Anong problema sa akin? Ang kapasidad ng Diyos na magbigay ay walang hanggan. Pero yung ating kapasidad na tumanggap, yun ang nagbibigay sa atin ng limitasyon. Ating ugali, ang ating mga balak. Kung minsan gusto ka nang bigyan ng Diyos ng pagkarami-raming blessing, pero hindi pa man dumarating yung blessing, lumaki na ang ulo mo, yumabang ka na, nagi ka ng palalo, nagi ka ng pabaya, o ayan, nababawi. Si Lord gusto magbigay, pero kung yung ibibigay niya sa'yo, makakasira lang sa'yo dahil hindi mo kayang dalhin, hindi ka niya bibigyan. Halimbawa, isa kang pagkaliit-liit na bombilya ng flashlight, tapos gusto mo 1,000 watts, ang liwanag mo at ibigay sa'yo, di sumabog ka. Kaya tama na sa'yo ang 0.05. Ngayon, kung ikaw yung mga ganyang kalalaking ilaw na kilalaki ng capacity, kahit anong kuryente ang pumasok, kaya nilang dalhin, kaya ka nagliliwanag. Pare-pareho lang naman ang gagalingan ng kuryente, di po ba? Ba't iba-iba yung ilaw ng mga bombilya? Kasi yung wattage nila ang nagde-determine kung gaano sila liliwanag. So pare-pareho lang tayo ng Diyos, isa naman yan. Yung blessing na natatanggap natin, ang nagbibigay doon ng hangganan, kayo, hindi ang Diyos. Because God is limitless. So huwag niyo sisisihin ang Diyos kailanman. Huwag niyo sisisihin ang ibang tao kailanman. Sa inyo may blessing na sana ako, hinarang pa nun. Kung gusto kayong bigyan ng Diyos ng blessing, walang sino man pwedeng humarang. Harangin man ang hilangin, dadaan sa iba, makakarating pa rin sa inyo. Dahil gusto ng Diyos Ngayon, hindi dumadating kasi Diyos na nga yung pumigil. Ngayon, pag Diyos na ang pumigil, manalamin ka na. Magtanong-tanong ka na sa iyong sarili, bakit kaya? Alam nga namang kasalanan ng iba ako nagsuffer. Ganun ba ang Diyos? Kung kasalanan ng iba, sila yung magsasuffer. Pero darating pa rin yung blessing ko. Pero bakit napigil? Siguradong ako ang may kagagawan. At pag nakita na natin yun, na tayo yung may kagagawan, ready na tayo for healing. Baka bumalik yung blessing. Pero habang bitter yung heart mo, nagagalit ka kung sino-sino sinisisi mo, hindi ang iyong sarili, hindi pa matatapos ang pagtuturo ng Diyos kasi di mo pa natututunan ang leksyon. Parang mga nagger na wife, nagger na nanay. Nag-youth camp tayo, yung mga bata sa ko. Sino sa inyo mga nagger ang nanay? Taasan ang mga kamay ng mga anak niyo. Tanungin niyo sa akin kung kasali yung anak niyo sa nagtaas. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Pero sabi ko, syempre, hindi tumitigil magnag ang nanay kasi hindi niyo pa sinusunod. Palang namang sinasabi ng nanay, ayusin mo yung sapatos mo, tapos ayos na, sinasabi pa niya, ayusin mo yung sapatos mo, ayos na, alam nga namang nanay niyo, luka-luka. Hindi yan tumitigil kasi hindi niyo pa kasi pinapakinggan. Di ba, ganun din yung mga wives. Ang reklamo ng mga husband, nagger yung wife ko. Lagi ako ninanag umuwi ng maaga. Alam nga namang nandiyan ka na alas 4 ng hapon, ninanag ka pa. Kaya ka ninanag, hindi mo kasi pinapakinggan. Sundin mo yan at titigil yan. Pagka hindi pa tumitigil, dali mo sa Mandaluyong. Dahil may problema na yon. Pero, ganun din ang Diyos. Nagtuturo siya. Minsan, mga nakakaroon tayo sakit. Kumisan, ang blessing sakal ayaw dumating. Minsan, di ka makatulog, di ka mapakali. Everything goes wrong. Nagle-lecture, nagnanag ang Diyos. Kailan titigil yung lecture na yon? Kung na-catch mo na yung lesson at inayos mo na yung buhay mo, di titigil na yung turo. Kaya hindi tumigil-tigil kasi hindi pa natin matututunan. Di pa sa eskwela rin. Kaya 7 beses na nagbabiology 1,
Hindi mo pa kasi masabi-sabi na ang scientific family name ng mushroom ay Heterobasidium isetidae. Hindi therefore, repeat ka ng biology 1. Ngayon, alaga namang alam mo na yun, pag-repeating ka pa. Ganon din mga kapatid sa mga buhay natin. Hindi tumitigil ang masasakit na turo kasi di pa natututunan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, tumigil ka na ng paggawa mo niyang mali at baka mas malala pa ang kasunod pag di ka nakinig. Yung kasing nakatanggap na sa Panginoon na save, tapos gumagawa pa rin ng mali, tapos parang wala namang nangyayaring masama. Nagkakaroon pa nga ako ng negosyo, nakakapera pa ako. Akala nila lusot na. Hindi. Hindi yun lusot. Nag-aantay lang yon ng tamang panahon. Anong sabi ng Scripture? Ang isang taong nagmamatigas at hindi nakikinig, siya'y wawasakin nang hindi na siya makababangon pang muli. Napakahalaga. Saan natin yan makikita? Ito ay napakalinaw sa Proverbs 29:1. Anong sabi sa Proverbs 29:1? A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Without remedy. Walang lunas. Hindi natin pwedeng biru-biruin ang Diyos. Kailangan kinikilala natin siya. Kailangan tinitingnan natin ang kanyang mga kagustuhan. Do not fail to recognize. Do not fail to acknowledge the Lord for His goodness. Importante, you recognize God. Sabi sa Luke 17:12-19, isang maikling kasaysayan, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God, except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. 10 may ketong, pinagaling ng Diyos. Isa, bumalik. Nung gumaling na siya, wow, gumaling ako. Yung siyam, nagtakbuhan ako saan. Isa bumalik, salamat po. Sabi nila, teka, kung hindi ko nagkakamali, 10 ang pinagaling. Nasaan ang siyam? Alam niyo ba na hinahanap kayo ni Lord? Sa mga ginagawa niyang kabutihan ay humahanap siya na ating kilalanin yun. Bumalik tayo, magpasalamat. At patunayan natin ating pagpapasalamat sa pamagitan ng ating mga gawa na mabubuti rin sa ating kapwa. Hinahanap niya yun. Akala niyo kung hindi tayo nagpapasalamat, lusot na? No. Bilang niya ang binibigyan niya ng blessing, bilang niya rin ang nagbibigay sa kanya ng papuri. But sinning, as we have learned, can make one sick. Committing sin can make one ill. You are sinning again after receiving God's kindness and healing can bring sickness back, or worse, a more terrible illness. Kaya sabi sa John 14, nagkita sila sa temple. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Ibig sabihin, hindi siya dating laging may sakit. You are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. Even inappropriate partaking of the Lord's Supper elements can lead to sickness and even death. Akala niyo ba nakikipagbiruan tayo sa Diyos? Pati yung Lord's Supper, may inaalagaan kayong kasalanan, tapos kinakain-kain nyo yung element, ayaw nyo tanggapin sa Diyos na may kasalanan kayo, at ayaw nyo ipakita sa inyong kapwa na meron kayong pagkukulang. Pakitang tao, sasali ka, kakain ka niyan. 1 Corinthians 11:29-30. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are and sick, and a number of you have fallen asleep. Read my lips. Died. Sabi kayo, akala nyo ba ganyan-ganyan lang yung Lord's Supper? Hindi nyo ginagalang? Pagka kumakain kayo niyan at umiinom ng hindi nyo iginagalang ang kahulugan niyan, ay kumakain kayo ng hatol sa inyong sarili. At ang nangyayari,
Kaya marami sa inyo nagkakasakit at may mga nangamatay pa nga. Biruin nyo yun. Ngayon, kung sasabihin nyo, teka, huwag na nga makapag-Lord Supper, baka mamatay ako. Ang totoo, kung may inaalagaan tayong kasalanan, kaya tayo hindi makapag-Lord Supper, hindi nyo na kailangang mamatay, patay na kayo. Kasi ba't mo inaalagaan yung kasalanan na yan? Ang ating pagkilos, hindi dapat gamitin sa pag-iwas dun sa Lord Supper, kundi pag-iwas sa mga kasalanan na nagiging hadlang para tayo makasama sa Lord Supper. Dahil siyempre, may blessing yung mga sumasali dyan na hindi mo nakukuha kung hindi ka sumasali. Pero dapat, ihanda ang sarili at mamuhay ng sang-ayon sa kautusan ng Diyos para hindi tayo ma-disqualify. Kumustahin yung mga kalusugan? Pati akong uubo-ubo dito. Kasalanan kaya ito? Dapat yata tayong nananalamin lagi, no? Mikrobyo kaya ito dahil nahatsingan ako ng katabi ko? O may kasalanan. Dapat natin pinag-iisip yan. Could you have gotten ill because of sin? If so, mas mabuti nga yan madaling gumaling. Repent. Mas mahirap ang pagalingin yung mikrobyo. Pero kung kasalanan ang dahilan, oras na tayo nagsisi, pinapagaling na tayo. Receive the Lord's healing touch. Receive the Lord's complete blessing. The healed man was seen by the Lord in the temple. As a result, lalo niyang nakilala ang Panginoon. Tayo man, kung kayo nakatanggap na ng pagpapagaling ng Diyos, dapat nakababad na kayo sa church. Church ng ating priority. Yung hanap buhay, naghahanap buhay lang tayo para huwag tayong mamatay. Kaya hanap buhay para tayo may kainin. Pero hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para pag buhay na tayo, magkaroon ng kahulugan yung buhay na yon at yung buhay na yon italaga sa paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong gawing relihiyon ang inyong hanap buhay. Props lang yan, tools lang yan, so that we will be equipped to serve God. That is what we live for. At huwag nang balikan ang mga dating kasalanan. Kung nakatanggap na tayo ng pag-ipo ng Diyos, ituloy nyo na yan. Kaya nyo yan sapagkat ang Diyos ay nasa atin. I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ng Diyos. Or, pwede nyo namang hindi ituloy, kaya lang, something worse may happen to you. Gusto nyo? Kayo lang, bahala kayo. Proverbs 29:1. Basahin lakas. Proverbs 29:1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Let's bow before the Lord. And I want everyone to think, kandidato ba ako to be destroyed without remedy? Tigas-tigas ba ng ulo ko? At sa akala ko, kung nakalusot na ako ng ilang beses, makakalusot pa rin ako? No! If you remain stiff-necked after many rebukes, you will be destroyed without remedy. Let this time be a time of reflection. Make right with God. Kung meron tayong mga sakit, matagal man na sakit na yan o bago, ilapit natin sa Panginoon, i-reveal kasalanan kaya ang dahilan nito. At hingin ng tawad sa Diyos. Iwasan natin ang pagbalik sa mga dating tinalikuran na sapagkat tayo mayroong bagong buhay. Be alone with God for a while and let the Spirit bless you.